Good morning! Ako pala si John San Juan and I will be giving you a short NDO. At ngayon, pag-uusapan natin paano i-apply ng tama ang right attitude sa business natin. Because I've seen so many people na umattend ng NDO at hanggang ngayon hindi pa rin nila alam paano i-apply sa actual na buhay ang natutunan nila. At magsimula tayo sa letter A, GLA, which stands for Good Learning and Listening Attitude. Sa ganitong business, you should not stop learning because once you stop learning, mag-stop ang growth mo at nag-stop ang growth mo, doon magsisimula ang failure. Iwasan natin ang magiging acne. Anong acne? Yung alam ko na yan attitude. At dapat tanggalin natin ang ating pride. Ang right attitude, dapat we should always be humble. Para kung anong sasabihin sa'yo ng upline mo o ng mentor mo, lahat ma-absorb mo at doon mo siya makakopya. At pangalawa, belief. Meron nga kasabihan, what you believe in will manifest into your life. Kaya napakahalaga na dapat maingat tayo sa ating pinapaniwalaan. May tatlong parts ang belief system natin. Unang-una, believe in the company and the products. Pangalawa, believe in your business partners, upline and downline. Pangatlo, believe in yourself, which is yung pinakamahalaga sa lahat. Dapat iwasan natin yung lagi tayong nahihiya sa mga ibang tao, lalo na kapag nakita na ginagawa natin ng Aim Global. Ang right attitude, dapat we're always proud. At kapag may nakita kang opportunity na dapat i-share yung company or product natin, i-share mo kaagad. Pangalawa, dapat iwas na rin natin yung nahihingit tayo sa ibang tao, sa ating business partners, sa upline at sa downline. Ang right attitude, dapat we're always happy sa success ng ibang tao at dapat lagi ito nakikinig sa ating upline at sa downline natin, lagi na sila pinupuri kapag may ginagawa silang tama. Pangatlo, dapat iwasan rin natin yung lagi tayong tumatanggi kapag may opportunity na pwede i-share yung skill natin o yung galing na sa ibang tao dahil nahihiya tayo. Ang right attitude, kung may lagi may opportunity na pwede ka magpakitang gilas at hindi ka pa ganun kagaling, magpakitang gilas ka na kagad. Hindi na mahalaga kung magaling ka sa una, ang mahalaga meron kang lakas sa loob na gawin siya at doon magsisimula na yung pag-improve mo. Pangatlo, commitment. Para sa akin, ito ang pinaka-paborito kong attitude sa lahat. Bakit? Kasi once you learn how to commit your goals, that's the time na everything will be achievable. And there are three kinds of commitment. Ano yung una? I will try my best, yung pinakamababaw. Pangalawa, I will do my best. Pangatlo, ang pinakamataas na level of commitment, I will do whatever it takes. At kapag gano'n ang mindset mo, everything is achievable talaga. Kaya dapat iwasan natin yung pagiging mareklamo, lagi kang may rason kung bakit hindi mo magawa isang bagay, at yung lagi kang may reasoning. Anong reasoning? Lahat ng bagay na isip mo ng paraan para hindi mo siya makuha o para mag-fail ka. Ang right attitude, dapat may sarili kang pusa at gumagawa ka ng paraan at whatever it takes talaga. Umulan, umaraw, anuman sitwasyon, umattend ka ng training, gawin mo ang dapat mong gawin at doon makukuha mo talaga ang goal mo. Pang-apat, discouragement. Para malaman nyo, sa lahat ng tao naging successful at hindi naging successful, lahat sila pinagdaanan yan. Ang pinagkaiba lang, paano nila minanage yung discouragement sa buhay nila. Kaya dapat iwasan natin na tuwing may mga taong nag-discourage sa atin, kamag-anak, kakilala, or even prospects, dapat huwag natin personalin. Huwag tayo maging emotional. Kaya ang right attitude, kapag na-reject ka, be professional. Lagi mo isipin, hindi ka ang nawalan, sila ang nawalan. Kasi nag-share ka lang sa opportunity and pwede sana makatulong sa nila. At kapag may mga kamag-anak ka o kaibigan ka na may sinasabi pa sa'yo na hindi maganda, lagi mo isipin, you cannot please everybody. Even successful people, meron at merong sasabihin hindi maganda ang ibang tao. At kung may mga ganong tao sa'yo, malapit ka na maging successful na rin. At panglima, excitement. Napakahalaga nito. Bakit? Because positive thinking, positive feelings will attract positive results. Kaya dapat maingat rin tayo sa mga iniisip natin at naramdaman natin. Lahat ng ito ay nagsisimula sa umaga pa lang. Bakit? Iwasan natin sa umaga, pagising, yung feeling mo para mabigat yung katawan mo, yung parang tinatamad ka na at ang dami mo reklamo sa umpisa pala ng araw. Iwasan natin yon.
ang right attitude. Dapat, pag gising ka ng umaga, be thankful ka agad. Kung pwede ka mag-pray kay God, mas maganda. At lagi mo isipin lahat ng magandang bagay, lalo na yung mga goals mo sa future. At dapat, makita ng ibang tao sa'yo na excited ka para sila rin mahawaan mo. Last but not the least, focus. Useless lahat ng shinare ko sa inyo kung ito hindi nyo ma-apply. Bakit? Dapat focus ka talaga ng focus. You cannot serve two masters at the same time. Dapat iwasan natin yung maging hindi focus tayo. Ibig sabihin, kung aim global lang talaga. At di lang sa company. Dapat, kung may mga bagay na pwede magpa-distract sa'yo sa mga ginagawa mo sa aim global, dapat marunong kang umiwas. Ang right attitude, dapat you know your priorities. Marunong kang umiwas, marunong kang tumanggi kung alam mo itong mga bagay ito magpapadi-focus sa'yo sa mga goals mo. And that's our short NDO. I believe marami kayong natutunan at lahat na nakita nyo, i-apply nyo lang sa negosyo nyo. And I believe also by next year, kayo ng susunod na milyonaryo at part ng 1,000 Millionaires Project ng grupo ng New Power.